So, if you're not getting any clients or employers as a virtual assistant, and if you're probably wondering why some of us, VA like us, or freelancers like us, was not even trying, pero nakakakuha kami ng client, and we have a lot of opportunities, no? Na-attract namin yung mga clients namin every day sa Facebook, sa YouTube, sa LinkedIn. Gusto kaming i-hire. Well, listen carefully because this might help you. I guess this might help you. Hindi ako sure, pero sa tingin ko, may makukuha ka dito. Okay. Number one, mistake VAs make is they focus more about themselves rather than the people they want to serve. So ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun, no, kadalasan to nakikita ko kadalasan to nababasa ko sa email, nakikita ko sa comments, sa YouTube, sa Facebook, mini-message ako sa dini-DM ako sa Facebook, sa TikTok. Ito yung kadalasang problema na nakikita ko sa mga gustong maging virtual assistant is they focus more of what they can have, of what they can gain. Yung number one, syempre yung kikitain nila para siguro like makabili ng mga kailangan ng pamilya nila, makapag-aral sila. Yung iba, yung nagre-reach out sa atin, mga estudyante, gusto nila makapag-aral, no? Gusto nila masuportahan yung pamilya nila habang nag-aaral sila. Pero, para sa akin, ang mali lang sa mga tao to, don't get me wrong, hindi maling na suportahan mo yung pamilya mo, hindi maling mag-asam ng benepisyo para sa pamilya mo. Pero ito lang yung nakikita ko. They focus more about what they can have versus what their clients must have, no? Yung mga neededs, or mga neededs, yung mga needs ng clients nila, yung mga actual problems na kailangan nilang isolve sa mga clients nila, hindi sila nakafocus doon. They focus more about what they can have as a VA, not what they can share or what they can do as a VA for the industry. So yun yung nakikita ko, no? So dapat isipin mo muna bago mo isipin yung sarap, yung magigain mo dito, yung benepisyo, yung pera, yung kikitain mo, yung bahay na bibilin mo, yung kotse na bibilin mo para sa pamilya mo. Bago lahat mangyari kasi yan, kailangan mo munang isipin yung tao na isa-serve mo or yung clients na isa-serve mo, kung ano ba yung kailangan nila. You have to solve um, their problems, real problems, no? Kasi, syempre, yung sasolve mo, yung kumpanya yan, no? Sometimes, mga tao yan, na meron niyang problema araw-araw na kailangan mong iserve. Yung may mga requirements yan, no? Sa trabaho na kailangan nilang magawa. Like, ako, kung papapansin mo, ako, influencer. Meron akong mga problema sa araw-araw bilang isang YouTuber na maaaring meron kang pwedeng maging role, no? Or, for example, I'm a YouTuber, syempre, mga videos ko, kailangan kong i-edit. Syempre, minsan, nahihirapan ako mag-edit, di ba? Kasi, kung mag-edit ako, nagvi-video pa ako, lahat ginagawa ko. Yun yung mga hardships ko in life, no? Pero kung titignan mo, ako bilang isang YouTuber, pwede akong maging client, no? At yung mga kagaya ko na posible yung maging client, pero silang mga problema na dapat nyo munang pagtuunan ng pansin bago yung mga problema nyo. Bago nyo ma-serve yung problema nyo. Kumbaga, meron niyang nagsabi, no, nakalimutan ko na naman kung sino. Meron, meron nagsabi, no, bago mo makuha yung gusto mo sa buhay, bago mo yung richness, yung pera, kailangan mo munang masatisfy yung kailangan ng market bago mo makuha yung gusto mo, no? Before you even get what you want, you need to give people what they want. So yun yung unang sa tingin kong pag talagang problema ng mga tao, ano? Ah, yung kanilang needs muna yung iniisip nila before the needs of their client, which is 100% baligtad, no? Kung tutuusin mo. Kung tutuusin mo lang. Kumbaga, huwag kayong ma-offend, no? Itong video na to, hindi ko to ginawa para i-offend ko kayo.
Pero ginawa ko 'to para sabihin sa inyo na bago niyo muna isipin yung sarili niyo, isipin niyo muna yung ibang tao. Yun muna yung gawin niyo. Number two is that VAs who are starting are focused on getting, no? Getting. Like, I want to, paano ba ako magiget ng client? Hindi ako makakuha ng client eh. I cannot get any clients. Yung, yun yung problema ng mga tao. Pero, kung, if, on the other side, kung isipin mo, we don't get clients eh. Sa akin sa natural experience ko, yung mga clients na pumupunta sa akin, yung mga clients na nagre-reach out sa akin para kuhanin yung services ko, ang intention ko is to grow them, no? Plant plant something in their brain. Give and share my talents, my skills before even the transaction happens. Bago magkaroon ng transaction, iniisip ko muna na tulungan sila. For example, yung tao gustong mag-grow sa YouTube, iniisip ko muna yung mga dapat nilang gawin, yung mga suggestion ko. Wala akong pakialam kung kung ibigay ko na lahat ng strategy bago pa magkaroon ng transaction. Kumbaga hindi ko iniisip na yung pera agad-agad na, ay, magbayad ka muna bago kita tulungan. Hindi eh. Ang ginagawa ko muna, tumutulong muna ako before mangyari yung transaction. Kumbaga, yung iba nga, yung ibang clients nga eh, nangyayari to yung isang kaibigan kong foreigner, ang nangyayari, kailangan nila yung service ko, pero syempre sinasabi ko sa kanya wala akong enough time eh, para gawin ko yung project nyo. Pero nga, tinutulungan ko pa rin sila, part pa rin ako ng team nila, pagdating sa generation ng idea, pagdating sa gagawin nila about their YouTube channel, about their marketing, sa Facebook nila, hindi ko pinagdadamot yung alam ko na, oh, ganito yung dapat yung gawin dyan. Ganito, yung parang binibigyan ko sila ng suggestion, no? Kumbaga nagtatanim ako ng buto sa puso't isipan nila na ako isang taong matulungin. 'Di ba? For the purpose of helping, not for the purpose of tutulungan kita ngayon para i-hire mo ako. 'Di ba? Dapat hindi mo iniisip 'yun. Yung ay, tumulong muna ako, baka bayaran ako nito para pangit kasing tignan 'yun eh. May mga ganun kasing tao eh. Parang nagpapanggap na tutulungan ka pero ang ending merong catch sa huli, yun pala magpapabayad. Kung kaya mong tiisin yun, yung give ka lang, wala kang take, iba yung mangyayari dyan. Clients tend to believe on you more, clients tend to trust you more, because you're not just focused on getting yung makukuha mo, you're focused on giving. No, bigay ka ng strategies or bigay ka ng sample time or project like 7 days or 2 weeks kang mag-work sa kanila as a virtual assistant kahit walang bayad, no, magpakaalalay ka or magpakaalipin ka sa kanila, ibigay mo yung full force na effort mo, magtanim ka ng tulong sa ibang tao. Kaya 'di ba, yung success daw, 'di ba, it's about what you give. Totoo 'yun. Like, magbigay ka muna ng tulong sa ibang tao bago mo makuha yung success. Parang ganito sa YouTube channel ko, 'di ba? Sa YouTube kasi bago ka rin magkaroon ng views, syempre gagawa ka muna ng videos. Tutulong ka muna sa tao para panoorin ka. And it's the same thing when getting a client or getting a connection na magbabayad sa service mo in the future. It's about what you give or what you put on the table, not what you get on the table. So that's number two, ano. And number three, for VAs na bakit hindi sila nakakakuha ng client, number three is they're not present in the market. Ano ba ibig sabihin nun? They're not present in the market. Okay? Wala sila doon. Wala sila sa market. Wala sila sa mga online jobs platform, wala sila sa LinkedIn, wala sila sa Facebook, wala sila doon sa mga binablog natin dito, hindi nila, kumbaga, nanonood lang sila, hindi sila gumagawa ng account, tinatamad silang mag-fill up ng mga form.
So that's number 3. Kasi kung gusto mo namang makita sa market, you have to be there, no? You have to create your account, you have to present yourself, you have to try and test kung gumagana ba yung platform, and you have to network with other people din, no? That yung mga Facebook groups, mga ibang tao na pwedeng tumulong sa'yo, dapat nandun ka, present ka para makapag-apply ka. O kumbaga, kung gusto mo ma-hire bilang isang virtual assistant, kailangan makita ka nila eh. Kung hindi ka nila nakikita, hindi mo sila matutulungan. Pag di mo sila matutulungan, hindi ka makapag-plant nung mga seeds na sinasabi natin dito in order for them to build that trust, no, para magtiwala sila sa iyo. Kasi sa online, guys, number 1 na kinukuha mo dito, yung tiwala ng tao na magagawa mo yung trabaho mo. Pero if ba't ba ako gumaganon? 'Di ba kiss yun? Hindi. Yun nga, yung kailangan kasi 'di ba magtiwala sa yung tao para mabigyan ka nila ng mas marami pang trabaho. Kasi yung mga ang nangyari kasi sa online, minsan inuunti-unti ka, "Oy, Chad, gawin mo nga muna ito." Tapos sinusubukan ka kung kaya mong gawin or kung effort may pag-e-effort ka na magawa yung trabaho hanggang lumaki ng lumaki yung pinapagawa nila sa'yo. Hanggang makuha mo yung loob nila, hanggang makapag-build ka na. Kasi diyan naman nagsisimula ang lahat, 'no? It all starts part-time work, and then eventually it's become bigger and bigger, and eventually you will attract more clients kasi nakakakuha ka na ng experience. So that is something, yung 3 points, no? Yun yung mga 3 puntos na para sa akin, no, kulang kulang na hindi na igagawa ng mga VAs. That's the reason why they're not getting any clients. So I hope you get something from this. Don't forget, no, to like this video and share this to other people who is struggling, no, to get clients or to get work online. So sana, no, mag-subscribe kayo, and see you on my next video. Thank you for watching, and God bless sa inyong lahat. Salamat po.